Good afternoon, friends. Wednesday hump day, but stay tuned kaya ang atong episode for today is going to be action-packed. I am Connie and I am guest hosting for Miss Maricel for today's episode of Overtime. And with me, as usual, ang atong ever-energetic co-host, Attorney Oscar Moreno. Sir, mayong hapon. Mayong hapon. Salamat, Con. Salamat. Good afternoon. And good afternoon, everyone. And welcome to another episode of Overtime, a daily program, the afternoon, Mondays to Fridays, at about 1:30, thereabout, for an hour, or in most cases, with overtime. And this afternoon, we have a very special guest, and he'll be introduced properly by Connie. But before that, to give you a glimpse of what to expect sa ating episode this afternoon, he comes from a family na sa Philippine politics, na rin, matunog talaga, and also sa showbiz and sa sports. And of course, we're very, very happy to have him with us this afternoon to talk about his journey in sports, and of course, kanyang paglaro, hindi lang sa mga school teams, but also UAAP and eventually sa PBA. And now he still plays with his former teammates in the PBA. And Con, please do the honor of introducing our special guest this afternoon. Yes, sir. So katong mga mahiligon sa basketball, kaila gyud mo ani kay for sure nakita na gyud ninyo ni siya. Our guest for today is a member of a prominent family, like you mentioned, sir. And he attended his college in Adamson University. So he pursued his college studies in Adamson University. Na-mention mo, sir, nga naasad siya mga na teammates before, na teammates niya sa PBA eventually. He began his professional career in basketball with the Pampanga Dragons in the MBA, or Metropolitan Basketball Association, where he was part of the champion team at that time. And then he later played for the San Juan Knights and then transitioned to the Philippine Basketball Association, notably playing for the Rain or Shine Elasto Painters. So without further ado, let's welcome our guest for today, Mr. Jerome Eric Angeles Ejercito. Sir Jerome, good afternoon. Hi. And welcome to Overtime. Good afternoon, Ma'am Connie, attorney. Hi. Idol ko si attorney Oka, idol ko yan eh. Basketball, Hello. talaga yan, si attorney. Kumusta ka? Opo. Long time no see. Long time no see po, opo. Yeah. Panahon pa po ng Liga Pilipinas days. Opo. Yeah. Tagal na talaga. What's very alam mo, Con, that was 20 years ago, pero parang kahapon lang, Jerome. Opo. Parang attorney Opo, pag tinitignan kita, parang nagba-basketball. Before kami, kayo muna eh. Kaya talagang hindi kita makakalimutan. Hindi ko makakalimutan si attorney. Pinapanood ko yan. Curtain racer kami noon eh. Opo. Ano rin siya sa Liga Pilipinas, eventually sa PBA. He also played so before sa the Liga Rain or Shine, Pilipinas. no? Yes. Last team ko po yun, Rain or Shine. Pero nagka-champion ako, attorney, sa Red Bull kasi kay Coach Yeng Yao. Red Bull kami, that's 2006. Sina Enrico Villanueva, Cyrus Baguio. Ayan. Ayun, yun. Oo. Ang galing. And saan ka nag-umpisa maglaro ng basketball, Jerome? Nag-start po ako sa Chinese school po ako, Philippine Pasay Chungho Academy nung high school. Doon talaga ako nag-start. Then nakakita ako ni Coach Horacio Lim ng Mapua po, ng NCAA Junior. So kinuha po niya ako from Pasay Chungho. Kinuha niya ako sa NCAA Mapua. Then swerte po, naka-champion po kami agad eh. Back to back kami noon.
Ang galing. Opo, kay Coach Horacio Lim. Then after po, UAAP na, Adamson. Tuloy-tuloy na po ako nung nag-NC ako, tuloy-tuloy na yung career ko sa basketball eh. So after Mapua po, Adamson na, college. So naka 3 years po ako. Then nag-PBL din po ako. Happy. That was 1996. Champion team din yon, yung Happy. Opo. Oo, pero yung transition po namin yung Daz, nag-ano po kami. Ang lakas po ng kalaban namin noon, Tanduay, sina Eric Megs. Eric Meg ang PBL pa lang po to ha. PBL pa lang po, Eric Meg, Bobby Jose, sina Mark Telan, malakas yung line po nila. Opo. Kami kasama ko Joel Duwalan, kung kilala niyo po, attorney Joel Duwalan. B-Boy Simon, sigurado kilala niyo, B-Boy Simon. Yan po yung kasama natin. Opo. Davao. Si Jun Noel ang coach noon. Coach Junel Baculi. Baculi. Oo, magaling din na coach. Coach Junel Baculi. Coach Junel Baculi. Siya po attorney, siya po ang sa akin kasi nung college ako, ang laro ko talaga, two-guard, shooting guard ako. Ginonboard niya ako mag-point guard eh. Kasi nag-retire na si Coach Leo Austria. Siya yung pinalitan ko. Ginawa niya akong point guard. Yon. Kaya nung nag-point guard ako, tuloy-tuloy na yung career ko hanggang sa PBA. After kasi ako yung big guard ako eh, malaking gwardiya ako eh. Oo. In fact, ikaw ang nag-umpisa nung matangkad na point guard. Yes, opo. You set the trend, no? Dahil dati, ang point guard yung maliit, no? Johnny. Maliit, mabibilis. Opo, yan. Johnny Abarrientos, mga... Pero ikaw nag-umpisa. Actually, idol ko po si Coach Johnny Abarrientos kasi number 14 ako ng high school. Eh. Ginagaya ko yung napakagaling niya point guard ni Coach Johnny. Ginagaya ko yung mga moves niya. Sabi ko, gusto ko pag nag-PBA ako, ganito yung galaw ko. Pero yung era na inaabot ko, attorney, Penny Hardaway, NBA noon, Michael Jordan, Penny Hardaway. So, malalaking gwardiya. So, yun yung naging yun yung naging guide ko. Kaya, in-idol ko yung mga yon. So, kaya nag-point guard ako, nag-shift ako ng point guard. Matangkad nga at malaking 6 to sa akin. Opo. Naging malaking sa akin nung nag-shift ako ng guard, malaking sa akin sa career ko. Biglang umangat kagad yung career ko kasi nung nag-NBA kami, ang dami ko ring mismatches, puro maliliit yung gwardiya noon eh. Sa NBA. Nung nag-Pampanga Dragons ako eh. So nagamit ko siya. Nagamit ko talaga siya. Yeah. And ngayon parang Haliburton, no? Haliburton. Opo. Actually, yung Wembanyama, parang ang skills niya, parang wingman eh. Yeah. Oo. Haliburton, yung mga, sino pa ba? Ang daming magagaling na big guard ngayon. Ang daming magagaling. Actually, isa pa pong nakikita ko sa NBA po, si Luka Doncic. Yan. Galing. Idol ni Connie yan. Opo. Napakagaling. Idol yan. Ang dami niyang assist, shooting, lahat. Ang ganda ng talino ng niya. Basketball IQ. May mga fancy moves pa. May mga fancy passes pa. Tsaka fancy shots. Yes. Oo. Parang Hardaway ang dating niya na European eh. Yeah. Penny Hardaway. Opo. Yeah. Dahil sa sa Mapua, shooting guard ka. Dos ang laro mo. Yes, attorney. And then shooting guard hanggang Adamson, ganun din po. Dos ang mo. Opo. Tapos sa RP team, nag-RP team din po ako. Ganun din po, two guard ang ginawa sa akin eh. Two guard, opo. Si Coach John nila nag-convert sa akin ng point guard. Opo. Galing. Opo. Well, mo rin mabilis ka rin naman na point guard, no? Pero ang ganda ng yung mga moves mo, trendsetter yon, Jerome, no? Dahil
bihira lang makita yan noon sa Pilipinas live na ganung katangkad na uno, no? Point guard. Yes. Yes po. Oo. Ikaw nagpakilala nung posisyon na yon sa mga Opo. matatangkad. Oo. Oh, kasi po nung time namin, attorney, may illegal defense eh. 'Di ba? So advantage pag may mismatch, advantage ang malalaking gwardiya. Kasi may may zone, may illegal sila sa depensa. Bago ka ma-double, so kailangan quick double kagad 'yon para makaano yung depensa. Na-attract mo yung depensa. Sa madaling salita. Oo. At saka ang mabilis ka, and then yung dribbling mo, naiikutan mo, and then maganda ang offense mo, no? Yes, kaya, trendsetter talaga. Yeah. Ang galing. So, saka yun lang, attorney, through practice din eh. Wala namang sa practice lang din talaga. Ang ginawa sa akin nung coach ko, everyday sa practice, ang ginawa niya sa akin, pinapabantay niya sa akin yung mga pinakamabilis, yung mga gwardyang mabibilis. So, from backcourt, pinapapressure na ako. So, nasanay na gano'n. So, pag nakita ko gwardiya na, alam ko na. Oh. Na-mention niyo po, nag-RP team kayo. Anong year yun? 97. 96, 97 yun, ma'am. After college pa ako nun, nasa Adamson pa ako. Ang kasama ko po, ang kabatch ko po dyan, sina Romel Aducol, kasama ko, Danny Ildefonso, Tony Boy Espinosa, Richie Milencio, Glenn Yap, Gerard Francisco, Banjo Calpito, sino pa bang gwardiya namin? Dale Singson. Christian Calagio, kasama ko din po. Yan. Galing. Magkakasama po kami dyan. So, sa ano po ginawa yun eh? Sa China ginawa. ABC Men's. Napakalakas ang China po noon. Lalaki nila, sina attorney, sina Wang Shishi. Ma'am Connie, Wang Shishi yung first Chinese NBA player. First Asian, yun eh. Siya yung unang Chinese player na alam ko ng-NBA. Si Wang. Wang Shishi. Nag-Dallas yun. Alam ko, Dallas Mavericks eh. So from international, may ka na pala, may experience na rin with international na competitions aside from collegiate and local. Yes. Yeah. Yes ma'am. Opo. May international pa rin po kami. After nung may binuo kami team from Bahrain. Nagbuo ako ng team. Kalaban namin, Bahrain national team. Pero na ako neto, nasa Red Bull na po ako neto eh. Binuo po yan eh. Kasama ko, Nelson Asaitono, EJ5. The Bull. Si The Bull. Teammates ko from Pampanga, Eric Gascon, Long David, Chito Victolero, Coach Chito Victolero na Magnolia. Sama po. Champion din po tayo doon. Kalaban natin yung national team ng Bahrain. Sabi, babad na babad talaga pala sa basketball. Parang wala nang time for pagiging artista or pagiging politician. Ay, opo. Hindi po. Lahat po ng tito ko, kuya ko, actually mga kuya ko puro artista eh. Ako lang yung talagang napunta sa basketball. Lahat pati sa Kuya ER ko si Gov ER, politics kilala niyo naman po. George Stregan Jr. Then yung isa ko pong kuya Gary Estrada nag-politics din. Nag-politika, nag-board member po siya sa Quezon, opo. Board member siya sa Quezon, opo. Si ER ang governor ng Laguna. Laguna. Yes, on time nung Liga Pilipinas yan, attorney. Kaya may team din po kami Laguna. Ang coach po namin niya si Coach Philip Cesar. Correct. Apo. And of course, Senator Jinggoy mahilig din sa basketball eh. Opo, sobra. Sa kanya po ako lumaki sa San Juan Knights eh. Nag-San Juan Knights po ako eh. Sa kanya po talaga ako lumaki sa basketball.
Coach Philip Cesar, syempre mga kaibigan niya. Ako, inabot ko po maglaro si nakasama ko si Coach Philip Cesar, Atoy ko, Bernie Fabiosa, Arnie Tuadles. Wow. So marami rin po ako. At an early high school po ako noon, at an early age nakita ko na sila maglaro. Kung gaano sila talaga, competitive sa basketball. Nakita ko yun talaga paano maglaro. Parang ang gandang experience yun at a young age, yung mga legends na at that time na nakahalubilo mo na at that time. Yes, ma'am. Oo, yes, ma'am. Tinitignan ko sila. Sabi ko, ganito pala ang pro. Sabi ko, ganito pala ang pro. Nakikita ko yung mga nila eh. Iba yung nila. Nakaka-intimidate. Alam mo, pag nakita mo sila, yung intimidation factor nandun. PBA player, parang nakakatakot rumay. Parang ganon yung Pero marami akong natutunan sa kanila. To my experience lahat. Tinuruan nila ako how to shoot properly, how to pass, kung kailan ka papasa, kung kailan ka da-drive, kung kailan ka magbibigay ng screen. So marami akong natutunan sa kanila. Lalo na si Coach Philip, si Coach Philip Cesar, attorney, Ma'am Connie, siya, parang point forward. Sila yung mga unang forward na nagbababa ng bola eh. Tsaka may shooting. Yeah. Oo. So, uso na dati yun. Ma'am Connie, uso na dati yung stretch 4. Yung forward na nagbababa ng bola. Yan, sa kanila. Si Coach Philip Cesar, magaling mag-dribble. Oo. At saka very wily yung Opo. Daling na nalilibre niya sarili niya. Oo. Saka may post-up move, may hook shot, may shooting. So, all package eh. Dalawa sila. Yung napapanood ko noon, attorney, dalawa sila. Coach Philip Cesar and si El Presidente. Si Idol Don Ramon Fernandez. Yan. Point center. Si Papa mo, point center. 6'6", 6'7", na marunong magbaba ng bola din. Matindi din ang rivalry ng dalawa, grabe nun. Grabe yun. Pag pinapanood ko dati, ibang klase yun. Kahit nung retire niya sila, di ba, attorney, yung nag-game sila ng legends ng Toyota and Crispa, grabe pa rin yung nila eh. Grabe pa rin yung laban na yun eh. Parang physical game pa rin eh. Diba? Hinahanap nilang pagkaan. Oo, yun nga eh. Yun din yung noon, di ba? Yung physicality ng laro. So, yun din yung natutunan ko sa kanila. Yung una nga, ang istorya, hindi lang physical, marumi pa. Yes. Yun ang nakita ko sa kanila, attorney. Yun yung nakita ko. No harm, no foul. No harm, no foul nun eh. Diba? No? Alam niyo yung attorney kaya alam niyo yan. No harm, no foul. Naglalaro ka pa, Jerome, ang galing. Yung PBA legends naman, no? Tuloy-tuloy. Yes. Oo. Passion na po natin to eh. Talagang ito na kinahiligan ko. Sabi ko, doon na yung mga kuya ko sa artista, bahala na kayo dyan. Dito na lang ako sa basketball. Kailan ba kayo nagsimula nung you got together with yung ibang mga former PBA players to kasi alam ko dumadayo kayo sa iba't ibang lugar just to play parang exhibition games or gano'n. When did you start this? Yes, ma'am, actually 2000s nasa PBA pa ako, may umiikot ng legends noon eh, yung mga nag-retire na eh. Okay. Then umano lang siya nung napasama ko ng madalas 2016. Yan, tuloy-tuloy na yung sumama na ako sa kanila talaga na kasi matagal. Kasi halos lahat ng mga especially abroad lahat ng mga fans ng mga 80s, 90s, yung fans na Alvin Patrimonio, yun po, halos lahat nasa abroad na nagtatrabaho na iba. So
Pag nag-abroad, sumama ako sa kanila sa abroad, nakita ko, grabe, pinagkakaguluhan talaga yung sobrang fanatic yung nag-invite kasi sa amin mga basketball Filipino community doon. Ay, marami so, sobrang doon. daming nanonood. Yes, nagkakagulo talaga, especially pag kasama mo si Alvin Patrimonio, grabe, ibang klase. Yung mga era nila, parang bata, pag nakita nila si Cap Alvin, parang bata pa rin yung nila eh. Yeah. And ang ganda naman sa fanatic yung basketball talaga sa mga Pilipino, sobra. Saan? Naglaro ako ng Saudi. Naglaro ako ng Bahrain, naglaro ako ng Guam. Sa US, Canada, yan, ma'am, meron din. Dami din. Europe, Canada, meron din. Europe, meron din. Yes, ma'am. Naglaro sila eh. Sinabal, alam ko naglaro sila sa sa Europe eh. Tapos, New Zealand, naglaro rin sila. So, umiikot talaga. Number one ng basketball talaga sa atin po. Yeah. Hitting two birds with one stone eh. Nagbibisita ng iba't ibang lugar. At the same time, nakakapaglaro pa. Yeah. And Jerome, yes. Maganda po, nakakapasyal po. Yun, tulad dito sa Philippines, ang dami ko na po napuntahan lugar because of basketball. Nakarating ako. Yes, attorney. Yeah. I understand na yung anak mo ngayon is playing for JRU, no? Yes po. Galing. Anong position niya? Ano po siya ngayon? Nung pares po kami, shooting guard, nung time na 2-3, medyo mas malaki po siya sa akin, mas malapad yung katawan. Kasi laki ko, 6'2". Then nasa shooting guard. Pero sinasabihan ko, pag-aralan niya mag-point guard ako. Kasi doon ako nag-excel talaga eh. Pero marunong magbaba ng bola din, nakaka-depensa ng big man. Malaki katawan eh. Mas malaki ka sa akin. Hopefully, maano siya ng point guard. Sabi ko, doon kasi ako nag-excel eh. So, pag-aralan niya mag-point guard. Oo. Now, sabi ko, panoorin niyo yung mga skills ni ang daming skills training ngayon eh. Panoorin niyo yung skills ni Kyrie Irving, yung skills ni Curry, ball handling, Luka Doncic. Yeah. Pero grabe yung nila, yung ball control. Pero sobra. Nasa JRU siya. Yes po, second year po. Under training pa po siya ni Coach Louie Gonzalez. Hopefully, ma-line up siya next season for NCAA. Sabi ko, ano lang yan, basketball naman po, pinaghihirapan yan eh. Alam naman po natin yan. So, through practice, makukuha yan. Tiyaga lang talaga. Yeah, dahil hindi naman biglaan yan. At saka, importante. Yes. Opo. Naniniwala po ako dyan. Opo. Ako kasi po noon, di ba, attorney, dati wala naman pong, Ma'am Connie, di ba, wala naman pong Facebook noon, hindi po nakikita yun. Ngayon, ang dami mo na pong makikita ng yung mga training, yung how to dribble, paano itong ginagawa ni Curry na crossover. So, makikita mo na through, social media. And nung time ko, papanoorin ko lang aantayin mo yung game ni Michael Jordan, aantayin mo yung game for example, ng Alaska, papanoorin mo si Johnny, paano niya ginagawa. Wala nagtuturo sa amin nun. So, ikaw lang, self-practice mo. Pero ngayon, makikita mo na eh. Sobrang swerte ng mga bata ngayon. Kasi online, makikita mo na how to do it eh. Pati shooting, tinuturo na eh. Sabi ko, kaya ang mga coaches ngayon, ang dali na mag-coach eh. Alam niyo po, Ma'am Connie, ang napakadali mag-coach po ngayon. Kasi nga, papanoorin mo, para i-apply to sa mga bata. Ganito lang. Papanoorin mo online. Pagawa mo na, that's it. Everyday, pagawa mo na. That's it. Tuloy-tuloy lang yun. Consistency lang naman po ang sikreto. Everyday practice. Katulad ni Attorney Oka, everyday pa rin nagba-basketball, di ba? Yeah, Ganun lang din. Ako din po,
sabi ko kahit twice a week, 3 times a week, makalaro ako para lang yung galaw ko, andun pa rin. Hindi na tayo ganun hindi na kasi katulad dati na ganun nakakatalo ng mataas, pero nakakatakbo naman ng po. Nakakatakbo pa po, attorney. Yeah. And of course, masipag rin si Jerome. Masipag, alam mo, yung height niya for him to play point guard, talagang grabe ang training niyan. Grabe ang training, ball control, pati yung pagpasa, yung vision mo. Yeah, court vision. Iba po. Yun kasi yung ng point guard yung court vision, yun yung number one ng skill ng point guard dapat alam mo kung nasaan yung mga kasama mo. Pati kung saan ka pa pwesto, yun ang ng point guard talaga. And leadership din. Yes, kailangan leadership. Yes. Yung point guard. Leadership, buo ang puso po. Ma'am Bonnie, yan ang dapat sa point guard, buo ang puso. Yeah. Yan ang mga natutunan ko noon. Wala ka planong mag-coach, Jerome? Dahil sayang yung yung experience mo pag-coach yan lalo na sa guard position. Yes po. I'm planning to coach din po ulit. Nag-aantay lang po ako ng team na baka may team ka, Attorney Oka, pwede nating coach. Pwede ako, available ako. Speaking of coaches, may isang nag-comment dito si Joseph Usman, yung na-guest natin kasi yung dad niya is with sa San Juan. Shout out Coach June Usman, kasama ni Coach Jerome sa San Juan Knights. Yes. Yan ang hilig kong kinoachan Nag-assistant po ako dyan kay Coach sa San Juan Knights. Then before, Mapua din, nag-coach din po ako kay under Coach Yong. Nag-assistant po ako, Yong Garcia. So, ngayon po, nagpahinga muna po ako, nasa Legends. Pero pag may kumuha po sa akin, nag-offer na coaching, why not po? Aanin natin. Gusto ko, yan po yung passion ko talaga Gusto ko mag-coach din and to develop magagaling na players talaga. Ang sarap ng pakiramdam kasi kung i-share mo yung talento mo sa mga future na gusto mag-basketball. So, iba yung feeling din, rin, na i-share mo yung talent mo sa kanila. If ever you will go into coaching, sir, anong level ng players yung gusto nyo? Yung mga under 18, yung collegiate, or PBA teams? Yung for you mas komportable kayo? Actually, ang sarap din nung ako ang sarap nung yung magsisimula pa lang high school. Yung talagang pa lang. Ang sarap na pag nakita mo silang na-develop through you, na ituro mo yung tamang ways on how to play basketball, how to pass, how to shoot. Then nakikita mo yung everyday mo sila nakakasama, then nag-evolve sila. Napakasarap ng pakiramdam. Napakasarap ng pakiramdam na ganyan i-share mo. Pero iba rin syempre, pag nasa top level ka na, nasa pro ka na, iba rin yun yung totoong laban din Yeah. So, doon ko naman na-share yung mga experiences ko. Yeah. Sa game situation, kung paano, dito mo dalhin. Itong play, para kay ganito, last shot para kay, for example, para kay sa patirahin mo. And then dito mo dalhin. So yung mga game situations na experience ko, na-share ko sa nung time na nasa pro level ako ng coaching. Yeah. Dumaan ka sa PBA, sino naging coaches mo? Si Yeng, sino pa? Coach Yeng Giao, Coach Louis Alas. Louis Alas. Yes. Talk and text po ako noon. Rookie year ko. Then second year ko po, nasa Air 21 ako, Derek Pumaren. Pero na-under din. Attorney, kilala mo si Bill Baino. Bill Baino yung American coach ng Talk and Text. Yun, na-under din ako sa kanya. Then Norman Black, Coach Norman Black. Nag-Santa Lucia po ako, 2 conference lang Air 21, Derek Pumaren, then Red Bull, Coach Yeng Giao.
Coach Yeah. Yeng Giao. Oh. Tapos, last team ko, rain or shine kay, FedEx Air 21 po, Derek Pumarin. Air Saka 21. Jolly pa. O, kasi nagpalit po eh. Coach Derek Pumarin, then Jolly pa. Coach Jolly pa. Yeah. Jolly pa. Alam mo, Okay. Jerome, Puro yung- attorney, puro legends na yung mga Yeah. puro legend Ang coaches na yung mga swerte dinaanan. talaga, grabe. From the coaches to the players na Kaya- nakalaro nyo or Yes, nakita Ma'am nyo. Tony. Mga Wow. mga pwede na lagyan na reboldo yung mga legend talaga eh. Yeah, wow. maganda pag-usapan Galing, natin yan dahil yung mga coaches na dinaanan mo, may kanya-kanyang style, no? May kanya-kanyang style. And Opo. would you like to talk about them? Ito ganito na lang para hindi no? Hindi I will not put you on the spot, no? Ang question siguro natin. Anong tingin mo na pinakamagandang style ni Coach Derek? Pinakamaganda. Saan siya anong situation pinakamaganda sa kanya? Si Coach Derek, ayan. Yung tanong nyo, attorney, sobrang strict on the court. Inside the court. Sobrang strict. Then sobrang disiplinado when it comes to drills. When it comes to so perfect siya. Kumbaga systematic, wala kang masasabi by per oras yung yung drill niya eh. So may 30 minutes na ganito, takbuhan talaga yan. Walang patid. Kumbaga sa para kaming kabayo talaga na tumatakbo na Ang system ni Coach Derek, running game talaga. Yeah. Running game. Siguro nakuha din niya yan sa kanyang ama. Yes, sobra. Dahil ang ama niya was, rin yun, coach din yun ng matagal-tagal din. Yes, oo. Jolly pa, Coach Jolly pa. Ano rin yan, ha? Anong pinakamagandang, gustuhan mo na coaching style or moment ni Coach Jolly pa? Coach Joe is systematic din, tsaka siya more on old school type na coach na attorney. Looking for parang Coach Philip Cesar, mismatch parate. Mismatch. Hinahanap niya kung sino yung advantage. Kasi nag-Air 21, sabi niya, si Pigris, Mark Pigris. Mas mabilis, big man si Ping eh. Pero mas mabilis siya doon sa bumabantay sa kanya. So, ang bola ay Ping parate. Pingis, daanin mo sa foot speed, sa bilis mo. That's it. Yun yung ni Coach Jolly. Exploiting the shot. Hinahanap niya kung kanino advantage. Old school coach, puro ganun eh. Coach Philip, ganyan din. Philip Cesar, ganyan din. Punta tayo kay Louie Alas. Coach Louie, parang yan. Since NBA days, na rin yan eh. Nakilala ko na yun. Naging assistant ko pa po siya, attorney sa assistant coach namin sa Adamson. Talagang rin yan. Oo. So talaga yan. Gusto rin yan. Takbuhan din, running game. And physical coach. Parehas din gusto niya lumalabang ka talaga. Same as Coach Yeng Giao, ganon. Gusto niya physical ka. Letran style, letran. Yes. Tipong didibdiban ka pag di ka sumunod, parang gano'n yung mga coaches na para Louis Miller na Miller. Yes. Si Norman Black, Coach Norman Black. Norman Black, halos ganun din, same as rin, parang Coach Derek din, ang niya, systematic din siya. Oo, systematic din siya. Pero yung, medyo mild lang practice. Yung sa amin, medyo mild yung practice. Hindi katulad ni Coach Derek, sobrang, rin ako sa kanya, na kondisyon ako nung na-handle niya ako sa Air 22. Grabe yung takbuhan namin sa practice nun. So, iba pagdating sa game, parang andali na. Kasi you put your work in through practice, yun yung mindset niya. So pagdating sa game, andali na.
Yeah. So pag pumasok ka, yung 4 quarters mo, siguro ang resistensya namin, pang may 2 quarter pa kami. Ganun yung Wow. ano namin. Ganun yung kondisyon Conditioning namin. talaga. Yeah. Oo, natatandaan ko nga, attorney, teammate ko si Berhel Meneses eh. Si Mayor Berhel. Oh. Meneses. Grabe, naku, bumalik yung ano niya, yung kondisyon niya, nakakadunk ulit. Ang average niya, 15 to 20 points per game. Tumaas ulit siya. So, di ba? Doon na condition din eh. Iba yung conditioning namin eh. Ayan, kasama ko rin si Tisoy, John Periols, sa Coach Derek. Alam niya rin kung paano yung practice namin doon eh. Alam niya paano yung practice. Parang patayan talaga yung practice. Yes. Ma'am Connie, patayan. Patayan ang term. Kaya pag nag-usap kami kay Coach Derek, pumanin patayan ang practice talaga. Si ko naman, Jerome, si Coach Yeng. Yan. Coach Yeng naman. Diyan ako nakatigim ng champion kay Coach Yeng. Ang difference naman po kay Coach Yeng is siya, more on motivation. Sa practice, halos parehas din lahat ng mga coaches. Yung motivation niya at sa player, iba. Kumbaga, alam niyo naman si Coach Yeng pag nagalit. So kailangan sumunod kami. Yun lang yun eh. No? So sa kanya, pag sinabi niyang stopin mo yung player na yan, nakakadalawang 3 points na yan. Jerome, sasabihin, Jerome, kaya mo ba? Ako, sige, bahala ka na. Parang you have to, gawa mo ng paraan. Ganun siya pati nakita niyo naman, pati sa referee. Di ba? Ganun sa kanya, intimidated sa kanya because yung niya talaga passion niya rin eh. Iba yung niya, mag-motivate ng player. Gumagaling talaga. Isipin niyo mga nakasama ko, di ba? Iba, hindi naman out of nowhere naman gumagaling because of paano niya i-motivate yung player eh. Paano niya i-motivate? Andiyan, nakita ko paano nag-evolve. Naging teammate ko, Cyrus Baguio, John T. Valenzuela, Jinwell Torion. Diba? Warren Ibanez. Mga naging teammate namin. So, gusto niya talaga, laban. Kahit Especially, lalo na pag Hinebra ang kalaban, nakita niyo naman yung crowd ng Hinebra. Gusto niya talaga, coaching, laban, talagang siya. Kaya ang ganda ng rivalry Red Bull Hinebra, maganda yung maganda yung laban namin parati noon. Ko kay Coach Yeng, yung talaga, yung intensity niya, no? Yeah. Yes, oo. Ganun siya. Kahit sa practice, alam niyo si Coach Yeng, attorney, bihira ko nakita mag-smile. Bihirang-bihira, tumawa. Tumawa lang yan nung kumain kami sa labas, may birthday. Nakalimutan ko na sinong player yung may birthday. Yun lang, first time ko siya tumawa, ngumiti. Sabi ko, Coach, may wala nakita tumawa si Coach Yeng. Sa practice, kung ano yung itsura niya sa game, sa practice ganun din. Ganun siya kasi. Wow. Yes. Pero ngayon, pero attorney, pag nagkita kami, minsan nagkakasalubong kami, Coach Yeng, kamusta? Ayun, nag-smile na, kamusta ka na? Pero grabe yung niya sa yung passion niya talaga yun. Sa basketball. Seryoso talaga. Yun yung niya, mindset niya. Seryoso. Hindi ka pag nasa dugout kami, yung tahimik, alam mo yung attorney, wala nag-uusap. Pag pumasok siya, seryoso na lahat. Parang principal lang sa mga estudyante. Para kami game mode agad kami. Kumbaga, pagpasok niya, ramdam mo na, laro na tayo, game na kagad tayo. Wala na yung tawanan, wala na yung ganun. Wala na yung niya talaga yung culture na niya is serious talk when it comes to games. Wala talaga room for yun ang magandang niya sa amin eh. Pagdating sa laro, talagang laban, seryoso. Which is, I applied it also ngayon sa mga nakukuchan ko, yung pagdating sa laro, seryoso na tayo, mamaya na kwentuhan. So, game mode agad. Game mode.
I can imagine. Ang galing. Pero grabe yung experiences niyo talaga. It's parang rare din na nakahalubilo nyo, nakalaro nyo, na-coach kayo ng mga mga legends nga. Tapos yung span ng mga generations na nakalaro nyo, grabe. Parang from the old players, old guards, kumbaga, to yung mga, hindi naman masyadong old, hindi naman din masyadong young. Pero ang span ng talent na nakalaro nyo, it's also very nice na experience nyo. Yes. Jerome, natanong kita sa natanong kita sa mga coaches, no? Ito naman, iba naman ang tanong. Ayun. Mga players, no? Ang dami mo nang kakampi mo na yung mga kasama. Sino-sino mga players na yung not because magaling sila or what, no, pero yung ganado ka nakakampi mo, yung you enjoyed their company, yung samahan ninyo. Madami. Oo. Yes. Yeah, please. Yes. Ako naging kaibigan ko talaga, naging best friend. Napakabait na ako na siyempre sa court. Pagkasama mo yan, ang laki sobra, di ba? Attorney ako, 7-footer, may kasama kang 7-footer sa loob. Sabi ko, ang dali ng basketball. Sa depensa, andyan siya, nakakatulong. Di ba? So, napakasarap kasama. Ang dami na namin pinagsamahan na games out to abroad. Yung Liga Pilipinas, kasama ko siya sa Laguna. Then, ngayon, Legends, kasama pa rin kami. Iba yung may ganong kasamang big man na EJ. Yes, tas napakabait, sobrang bait na tao ni EJ. Down to earth, hindi mo makikitaan ng yabang sa katawan. Then may mga players din na gusto ko rin kasama sa loob ng court, napakadali ng basketball. Si Mayor Berhel po. Mayor Berhel, siya. Pag binigyan mo siya ng bola, kaya niya one-on-one. Sa akin, top one-on-one player na nakilala ko, yan. Berhel. Laki. Wingman na may shooting, na magaling pumasa, na ang galing mag one-on-one. Ayan. Cap Alvin, Noli Locsin, Rodney, EJ. Si Cap din, down to earth na tao. Attorney, Ma'am Connie, napakabait. 4-time MVP, pero hindi mo siya makikitaan ng parang ang gaan ng loob niya sa mga Yes, ang magaan ng sobra. Yeah. Sobrang bait niyan. Si Noli, para ko na rin kuya yan, kaibigan na yung best friend ni Senator JV, kaibigan ni QJ. Para kuya ko na rin ang Noli Locsin. Okay. Datang, Datang. Napaka ayan ang mga kasama ko parati ngayon Wala lang dyan si Ferriols. Si Rodney nandyan Si John Ferriols. Kasama ko parati ngayon, attorney. Sa mga Legends game. Mga Legends game. Ano pa rin habang pwede pa kami maglaro, sabi ko, lalaro pa ako Ang galing. Pwede pa. Kaya pa Pwede pa. Basta may omega painkiller, may mga... Yan ang sekreto po. Alam ni Ma'am Connie, yan ang sekreto namin. Ma'am Connie, pag alam mo yung dugout, amoy Chinese. Yan, amoy Chinese. Yun na yun. Alam mo na yung category. Naputol. Anyway. Naputol siya. Wana ginto, basta ganing masimutan na nimo ang mga haplas, kabalo na kaon sa to kategory mo mga kadula. Sige, siguro is trying to connect again. Igna si Shine. Perlingaw ang iyang answer ba? Kay na-mention niya kato sila mga atoy ko, tapos kaning mga sila Berhel Meneses. Murag ang span sa generations ba nga iyang mga nakadula? Daghan, dami niyang inabutan yan sa senior sa kanya. Sila Tuadles, Philip,
Atoy ko, Yeah. and then yun, sina Marlo, sina EJ. Oh, ang generations ba murag Oo. layo naman kaayo ni man siguro or dili kay siya inana kaduol in his kanang kumbaga age group ba? Dili kay siya Ang noticeable sa ako sa kang Jerome, magaan ang loob niya. Yeah, Hagkap ba? hagkap bitaw. He's so easy to deal with. As a teammate, dili lisod na mag-gel. No? Kunya, ma-observe sa ako, sir, grabe yung energy level. Yeah. Imagine ako siguro sa game, siya ang sigig tig-hype up bitaw sa bench or kanang if you need kining energizer sa court, nga kanang medyo galuya na mo kung kinanglan mo energizer, especially kay point guard pud siya, murag ako may imagine murag magdagandagan pud siya kanang pang-boost sa energy sa moral pud sa court, especially if kanang tight na nga game or medyo luya na pagkag energy. Buhay na buhay. Oo, kana. Buhay na buhay yun. Siguro, ma-contact ni Shine. I think he's back. Connected na siya. He's back. Yan. Ayun. No problem. So, off-cam, we were talking about you na yung energy level mo, we would imagine na sa court, ikaw yung isa sa mga nagdadala ng energy even siguro sa bench, especially yung mga games na tight games or yung parang or yung times na parang medyo low na yung moral pero parang kailangan nyo lang ng spark plug. Parang feeling ko yun yung role nyo din sa team. Yeah. Yun. Nawala yung audio, ma'am. Sorry. Yeah. Klaro ka dito sa amin, Jerome. Wala siyang audio. Yan. Yun. Can you hear us? Ay, yun. Yan. Yan. Yun. Naririnig mo kami, Jerome? Okay na? Mahina attorney, hindi ko marinig. Sandali, ina-adjust natin. Yan. Baka naka-mute ka dyan. Nawala eh. Kanina okay. Nawala. Medyo. Ayun. Yan, ganyan. Yung volume namin, is it okay? Mahina pa din. Mahina na konti. Oo. Baka sa volume nyo, Sir Jerome. Sa volume mo. Sa ano mo. Nawala. Wait, mama. Sige. Sa volume siguro. Ignaro si Shine. Naba si Shine. Far. I think try pa siya og reconnect. So, mura try pa siya og reconnect, sir. Lagi ingna siya ang volume ikuan. Ang volume lang niya ni Jerome. Ayun. Asa man si Shine? There you go. Hi. Yan, okay na. Yun. Yan. Good. Ganyan talaga. Live. So we were off cam yung you were cut off. We were talking about your energy. So we were saying na siguro sa court, ikaw yung isa sa mga nagdadala ng energy, especially kung crucial times na ng game. It's either yung kailangan nyo talaga ng energy or yung pababa na yung moral, tapos kailangan nyo ng upper, so kailangan yung energy nyo. We were spark plug. Yeah, spark yun. Yes, kasi sa amin, ako, as a point guard, kailangan talaga kami yung yung leader dyan eh. So, kami yung next to coach eh. Extension kami ng coach sa loob ng court. Yeah. So, kailangan mataas yung energy ng mga point guards. So, yun ang kailangan dalhin namin sa game. Kailangan namin dala sa game. Every game, dapat yan. Jerome, natanong kita sa coaches, ano yung mga strengths nila, and then yung mga kakampi mo rin na players, no?
ito naman, tanungin kita. Ah, Yung mga nakalaban mo na, ayun. nako, nahirapan ka, pero not because kalaban mo, no? Pero enjoy ka or nahirapan ka or meron kang yung bang hindi mo makalimutan na nakalaban mo sa laro. Kahit na kaibigan mo, sino-sinong mga players na nakalaban mo na matagal mong makalimutan? Sa akin, in-idol ko to, attorney, in-idol ko po to, Coach Johnny Barrientos. Idol ko kasi siya. So, nung nakatapat ko siya sa PBA, siyempre, yung amount ng respeto ko sa kanya, ibang klase. Kasi ang dami niyang galaw. Ang dami niyang galaw. So, kahit saan mo siya i-send, may galaw siya. May galaw siya. Saka mahirap sa kanya, ang ganda ng perimeter niya. Ang hirap stopin. Buti na lang nung rookie year ko, medyo hindi na ganun may edad na si Coach Johnny. Pero so ang galing talaga. Kahit sa yung dribbling skills niya, tapos yung court vision, ang galing bumasa, alam niya kung kailan kakat, alam niya kailan drive. Tapos pag open court, ang hirap pigilin sa open court. Hindi mo alam kung nasa siya. Para siyang talaga sobrang bilis. Flying way. Nung high school ako, number 14 ako because of Coach Johnny. Kaya nung nakasama siya, kahit sa Legends, nakasama ko siya. Pinapanood ko siya pag nag-dribble, iba yung dribbling niya. Kumbaga, hindi pa pinapanganak sila Steph Curry noon. Johnny Barrientos nakikita ko sa ball handling. May ball handling, may Kyrie Irving, nakita ko na kay Johnny yung mga ginagawa niya. Yun, attorney. Sino pa, Jerome? Ito isang attorney, NBA Days. Ito, nakakasama ko rin yan. Naging kaibigan ko na nakakasama ko ngayon. NBA Days, Metro Ball, Cebu Gems. Naiinis ako dito kasi pag nasa home court ng Cebu, ang hirap depensa nito. Si Michael Manigo. Kilala mo. Yeah. Cebu Gems. Pag nasa home court ng Cebu, napakahirap depensa. Hindi ko alam bakit. Iba yung energy niya pag nandun sa home court. Pag dahil sa home court namin, kawawa, binubugbog namin siya kasi ang galing niya sobra sa atin. Sa Cebu, para siyang Michael Jordan ng Cebu nung time na yun. Pag yung actually, between hindi siya si Dondon, magaling na Dondon Hontiveros. Timid ito. Pero si Mike Manigo, pag nasa Cebu, sobrang galing ng Mike Manigo. Sobrang galing. Tama ka nga. Meron ka nga. Ngayon, pag may gathering kami, may konting nagkikita kami. Dito, minsan nasa Manila siya. Pag nakakasama ko siya, sabi ko, parang hindi kita makakalimutan. Pag nasa Cebu ka, nahihilo ko sa kanya pag nasa Cebu. Kasi dati ko yung binunay ng mga point guard sa mabibilis. Pero siya, iba, skilled. Talagang larong ang galing mag one-on-one. One-on-one skills siya, magaling ko. Ka na, yung given his height, mahirap na lumusot sa depensa mo Dahil abot mo yung bola Pero pagdating sa home court namin, hindi ko na siya pinagbibigyan Pagdating sa Pampanga, hindi ko na siya pinagbibigyan. Sino pa, Jerome? Yung wingman sa PBA Durendes. Malaki na malaki na wingman. Durendes, Meneses, malaking wing. Nahirapan ako sa ito. Danny Sigel. Ayun. Danny Sigel. Laki, 6'4". The wingman. Minsan ako na kasi medyo pag bantay niya, mabagal sa kanya, iniiwan niya lang. So, ang tinatapat namin,
Ayun, Nagawa niya. Wingman lang pala si Oo. Wingman? Ano, di ba malaki? Patro. Minsan, two, three siya. Okay. Tapos, pag defense, pwede siya mag-forward. I can understand 4, pero kung, di ba, malapad yun, di ba? Tapos matangkad. Isa. Si Danny Seagal. 6'5". Yeah. Tapos, at tumalon. Grabe, pag nakabuelo, baka talaga. Yeah. Ang si Danny Ildefonso, iba rin yun sa nakalaro mo rin yun, Jerome, no? Danny Ildefonso. Yes. Ano naman? Lakas ng katawan nun. Sobrang sipag din kasi, attorney. Sobrang sipag. At saka practice alas 5, alas 3, nandiyan na. Really? Yes. Iba yung niya. Work ethic niya, sobrang ang mentality ni Danny, parang parang Kobe yung mentality niya. Sa work sa basketball talaga. Kumbaga, basketball lang nasa utak niya. Yan naman yung idol ng sister ko. There was this one time, si Danny Ildefonso was here in Cagayan de Oro, nandun sa Xavier Gym. I had to get his autograph kasi timing, birthday ng sister ko the next day. So I had nothing else except a $2 bill. Doon ko na siya pinasign. So, and then, timing din, my sister also idolizes Kobe. So, similar nga talaga sila ng mindset, yung mentality. Kaya pala. Kasi nakita ko siya nung RP team kami, hindi siya ganun hindi pa ganun kalaki yung build niya, yung katawan niya. So, ang ginawa niya, libre yung gym sa Rizal Coliseum, ang ganda ng gym doon. Ang ginawa niya, parang everyday yata, nandun na siya. Workout lang siya. Hanggang sa kita ko, pagdating na San Miguel, iba na eh. Iba na yung ni Danny. Iba na yung build niya. Driven talaga pala siya. Oo, sobra. Nakita ko na-apply niya sa anak niya. Na-apply niya sa mga anak niya. Yung mindset niya. Yeah. Doon naman sa anak mo na nasa JRU ngayon, siyempre tinuturuan mo na rin siya, no? Anong tingin mo, Jerome, mga bata ngayon, kaya bang umabot sa level na inabot ninyo? Or anong observation mo? Yes, attorney ako sa akin, lang talaga, lahat ng pag sa basketball, practice lang talaga, through hard work. Kasi ako, sabi ko inabot ko lang yung napapanood ko lang, yung magagaling na sinamay sa TV, napapanood natin. Pero ngayon, social media, ang dami mong magagawa. So workouts, andyan na kompleto. Paano tumaas ang talon, paano gumaling mag-dribble, paano yung skills, paano yung how to, paano ka mag-warm up, yung mga mobility ng katawan mo, paano. Through social media, andyan na lahat. Kaya ang dali. Sabi ko, ang basketball ngayon napakadali. Kasi nga, makikita mo, mapapanood mo na, gagawin mo na lang, i-apply na lang. Kasi dati, nung time namin, attorney, time natin, di ba, magtatanong ka pa, paano ba to? Paano bang gagawin dito? Hindi mo alam eh. So, papanoorin mo na, hindi mo gumagawa. Anong ginagawa ni Michael Jordan? Anong ginagawa ni Kobe? Anong ginagawa nila? Pati pagkain, nandiyan na rin sa play. Diba, diet, pampalakas ng katawan. Dati, tatanong mo pa, sa teammate mo, anong ginagawa mo? Bakit lumalakas yung katawan? Parang, diba? Ngayon, napakadali. Attorney, ang dali na ng basketball. Yeah. Makikita. Advice ko sa mga batang ngayon lang, hard work, disiplina. Disiplina, number 1. Napaka-importante, disiplina. Through sa talagang gusto mong goal. I-goal mo yan. I-goal yan. Gusto mong marating. Pag gusto mong game point guard, so you practice everyday ball handling. Tsaka ang ball handling ngayon, dati isang bola lang, di ba? Attorney, isang bola. Yeah. Sa practice.
Noon, dalawa na. Pinagsasabay, dalawang dribble. So, left and right, parehas. Yeah. Oo, talaga yung bola ngayon, parang hindi na mawawala sa ano mo kasi dalawang bola na yung pinapractice mo eh. So, mindset mo, pagdating sa game, isang bola, dali na, kung saan mo dadalhin. Parang sumusunod na kagad eh, sa may dribble, sumusunod na yung bola. So, through practice lang din. Practice talaga. Actually, ako, I'm 46 na, attorney, but I'm doing yung mga dribbling workouts, ginagaya ko. Sabi ko, kung natutunan ko to nun, baka mas magaling pa ako mag-dribble kay Johnny. Yeah. Sabi ko, baka mas magaling pa ako mag-dribble kay Johnny Amarento, sabi ko. Oo nga, skills, conditioning, even nga minsan may mga motivational speeches na rin from coaches na naririnig na sa YouTube and other media platforms. Yeah. Oo. Si Kobe, ang dami niyang speech na magaganda na yung pang motivational talaga. Yeah. Yung mga speech niya. Ako, pinapanood ko siya yung mga speeches niya. How to, yung mentality, yung interview niya. Paano niya i-approach the game. Yeah. Yeah. Galing. Moving forward, Sir Jerome, ano ba yung mga upcoming na activities nyo with the PBA Legends or yung baka may mga skills clinics kayo na upcoming? Yes, ma'am. Itong summer, marami kami basketball. May naka-schedule kami. Nueva Vizcaya, March 16 po. Then next week, nasa Baguio ulit kami. Last week, nasa Baguio. Then babalik kami next week. Baguio ulit for the exhibition game. Then sa March or April, may po kami. Ilocos, may basketball clinic po ako dyan. Kay Governor Chavin Singson, may basketball clinic po. Sa Ilocos Sur po. Galing. Ilocos Sur. Now, so, kasi magsasama nyo po daming ngayon. Daming invitation ngayon namin. Jerome, tanungin kita, if I may, wala bang plano si Jerome sa showbiz? Ano po, nabigay po ako. Sa showbiz, sa movies. Nabigay na. Nakaupo ako, attorney, sorry po. Showbiz. May hindi naman. Ano naman po tayo? Pag sinabi ko nga sa mga kuya ko, pag may kailangan ng ng kontrabida, pwede ako. Ano din naman Actually, extra po kami sa movie ni Jano Gibbs, yung Hello Universe. Kami ni Coach Alan Kaidig, EJ, Jericho Diniera, Willie Miller, ako. 5 kami. May scene lang doon, nagbabasketball. Hello Universe. Ayun. Tungkol sa basketball po yun. Meron pala talaga. Ano to, all around ito si Jerome. And, of course, kumusta si Brad mo? Anong plano niya? Si Gong ER. Ano po siya ngayon? Busy siya sa yung TV series ni Senator Bong, yung sa GMA, doon po siya, kasama siya. Ngayon, nag-ano siya parang yung bumabalik, bumabalik showbiz. Kontrabida na naman yung role. Mga kontrabidang role niya ngayon. Bumabalik na naman nahihirapan nga daw po siya ngayon sa scene niya dahil naninibago siya kasi yung namamalat siya kasi puro sigaw daw yung role niya Puro sumisigaw. Kontrabida daw, gano'n. Kasi kontrabida naninibago siya. Kasi tagal niyang wala na po sa pelikula Opo. Kaya sabi niya, sumasakit yung throat niya. Kasi puro sigaw yung niya.
Yeah. Yung Magaling Then, din hindi ko alam kung is running again for politics again for next election. Hindi ko po alam. Wala pa po siyang plano. Wala pa siyang sinasabi sa akin. Yeah. Jerome, sinisinyasan na tayo ni Shine. Nag-overtime na tayo. Si Shine pala. Shout out kay Shine. Shout out kay Shine. Kaibigan natin. Thank you, Shine. Dito. Maraming salamat, Jerome. No? Talagang enjoy Thank you. Ma'am Connie, maraming salamat po at nag-invite niyo ako dito sa overtime. Maraming salamat and hopefully hindi po ito yung last. Yeah. Attorney, pag kailangan nyo ng PBA Legends dyan, pupunta kami dyan sa'yo. Yeah. Laro tayo. Please. Now, Jerome, I'm sure maraming natuwa na nag-guest ka ngayon dito sa ating programa. Can we ask for your parting message? Yung mensahe mo po sa ang dami-dami mong mga fans dito sa Cagayan de Oro and Northern Mindanao. Please, Jerome, your parting message, please. Yes, una nga pala, Attorney Oka, maraming salamat. Ma'am Connie, salamat po. At sa mga nakikinig ngayon, nanonood po ng overtime, sa mga super fans natin sa basketball dyan, maraming salamat sa inyo. Lalo dyan, especially sa Cagayan, sa Northern Mindanao. Nag-push din po ako dyan sa Pagadian City. Hi po sa mga kaibigan natin dyan. At Attorney, syempre, yung kaibigan ko, papatiin ko na rin si Harlan Yu, taga dyan, Cagayan, Harlan Yu. Ibig ko. Ibig ko sa San Juan. Kumpare ko yan eh. At maraming salamat at sa mga basketball fanatics and God bless you all. See you soon. Yeah, maraming salamat. Yes, sir. Yeah, at the end of the episode, Jerome, meron akong task of commenting, parang anong take away ko sa program sa ating episode. Anong comment ko? Very clear ang aking takeaway. Nakita ko si Jerome Ejercito is a born leader, no? And talagang yung role mo as point guard really parang yun nga, yan ang parang natural role mo dahil maganda ang magaan ang loob mo, no? As a leader, as the point guard, alam mo lahat na nangyayari sa court, sa offense at saka sa defense, no? And then maganda ang relasyon mo sa mga teammates mo. I'm sure kahit nung nasa bench maganda ang relasyon, no? You exhibit good chemistry. So good luck, Jerome, sa sa Legends, PBA Legends. Hopefully someday soon papasyal kayo dito sa Cagayan de Oro para once again makita natin ang galing ni Jerome Ejercito. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Salamat, Attorney. Salamat po. Ma'am Connie, maraming salamat. Yes, Sir Jerome. Yeah, Sir Jerome, thank you again for sharing your passion. Nafe-feel talaga namin na passion mo talaga yung basketball. And I'm sure yung mga nanonood and nakikinig na nag-share ka ng passion mo for basketball, they can relate then with you. Thank you very much again for your time. And if you guys want to rewatch this show, you can do so here on our Facebook account, or you can check us out on YouTube. Our handle is at Oscar.Moreno. Check out our other videos. May vlogs din kami doon. And our TikTok is at OscarS.Moreno _. So, mga dance moves ni Attorney Moreno and his legal advices na asa dito sa TikTok. Again, thank you very much for being with us this afternoon, for joining in and listening in to our conversation with none other than Jerome Ejercito and Attorney Oscar Moreno. Thank you very much, everyone, and have a good day. See you tomorrow. Thank you, Jerome.